Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Pampanga dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Alamin natin ang sitwasyon sa Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Macabebe, Pampanga. Jill, anong balita dyan? George, lubog pa rin sa baha ang mga barangay dito sa bayan ng Macabebe. Kabilang na nga dyan ang Barangay Batasan. At ayon sa mga residente dito, George, ay patuloy pa daw silang malulubog sa baha at lalong mas tataas ang tubig dahil nga rin kapag sinasabayan ito ng high tide. Dahil sa matinding pagbaha, marami sa mga pamilya ang hindi na makalabas ng kanilang mga bahay. Pero hindi lang ang mga gamit ang nalubog sa tubig, kundi pati ang kanilang mga hanap buhay apektado. Pag umuulan, laging bumaba, malakas yung tubig. Yung mga tao dito walang hanap buhay. Ganyan lang po. Sana yung mga inaasahan lang ng mga tao dito, yung binibigay nilang mga rasyon. Samantala, naglabas din ng saloobin ang tricycle driver na si Rolando Gonzales. Aniya, malaki ang epekto ng pagbaha sa kanyang pangkabuhayan dahil halos wala na siyang maisakay na pasahero. Samantalang nagpatuloy naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan kabilang na ang gasolina. Ay, malaking epekto, ma'am. Bakit ka mo? Unang-una, walang pasero. Kung may pasero man, mahal ang single na, siyempre, mahal ang bayad. O, tamla, lalo na mahal ang gasolina. Kaya wala, kawawa kami. Kaya, yung mga flood control na yan, yun ng mga iba wala, talagang ganyan. Kaming mahirap, kawawa kami. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga flood control projects sa lugar, marami pa rin sa mga mamamayan ang nagtataka kung bakit nananatiling malubha ang pagbaha sa kanilang barangay. Umaasa ang mga residente na agad na mabigyan ng pamantalang solusyon ang mga problema dahil sa bawat pagtaas ng tubig ay kasabay din nitong lumulubog ang kanilang kabuhayan at pag-asa na magkaroon na makabangon sa sakuna. George, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na bumabangon yung mga residente dito dahil nga sa matinding pagbaha. George? Well, Jill, iyang bahagi ng Pampanga talagang catch basin yan, ano? Bukod doon sa tubig na galing sa ulan ay yung na nanggagaling doon sa matataas na lugar, na-experience din yung pagtaas ng Manila Bay, no? Pag high tide. So, may expected pa bang pagtaas ng tubig dyan in the coming hours or days? Lalo pa na kung manggagaling yung tubig sa matataas na lugar, kagaya ng Nueva Ecija. Ano yung preparations na ginagawa? George, ayon nga sa mga residente, kapag malakas yung buhos ng ulan o kapag inaabot ito ng mga ilang araw, mas lalo daw tumataas ang tubig dahil nga yung galing sa mga matataas na lugar, gaya nung nabanggit mo kanina, George, yung galing sa Nueva Ecija, kapag bumababa na ito dito, mas lalong lumalalim ang tubig dito nga sa Barangay Macabebe. At yung mga residente dito, George, na mga nakausap natin kanina, gumagamit na sila ng mga platforms para iangat yung kanilang mga appliances at yung iba nilang mga gamit, lalong-lalo na sinisecure din nila yung kanilang mga dokumento dahil hindi rin nila tiyak kung hanggang saan yung aabutin ng tubig kapag kapatuloy pa yung mga pag-ulan, lalong-lalo na yung nabanggit din kanina na dahil nga sa bunsod ng habagat at yung pag-angat din ng high tide ng Manila Bay. George? Oo nga, sana ay gumanda na yung panahon dyan. Mag-ingat kayo. At maraming salamat, Jill Sebandal, live mula sa Macabebe, Pampanga.